Regularmente tiene 55,000 asientos este estadio, pero que ha albergado 70,000 personas para Taylor Swift. Habían vendido 55,000 el sábado por la tarde. Qué mirada la de Nelly. Seguro que han vendido algunos. Sa bakbakang Naoya Inoue versus Ye Jun Kim ay nagpahayag itong Koreano na walang kapag-asa sa kanyang manalo itong Japanese fighter na si Naoya Inoue. Dahil sa kanyang mga laban sa mga Japanese ay alam na daw niya ang mga kapasidad nitong mga Japanese fighter, dahil ni isa sa mga Japanese na kanyang nakaharap ay wala pang tumalo sa kanya. Kaya naman ganon kataas sa kumpiyansa itong Korean fighter na kayang-kaya niyang talunin itong pambato ng Japan. Ganun pa man ay hindi naman nagustuhan ng mga boxing fan na ang pagpalit ni Naoya Inoue ng kanyang makakalaban ay nanggaling pa sa malayong rankings. Pero anong malay natin na baka ito na ang maka-upset dito sa The Monster ng Japan, dahil tila hindi ito napaghandaan ni Naoya Inoue ang mga estilo nitong pambato ng South Korea. Alam naman natin ang pinagpraktisan nitong si Naoya Inoue, ang estilo ng Australianong si Sam Goodman. Pero ano nga ba ang kakayahan nitong Koreano na siyang pwede niyang bitbitin papunta sa ibabaw ng lona at iharap sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue para gulatin ang mundo ng boxing, lalong-lalo na ang bansang Japan? Si Ye Jun Kim ay may kasalukuyang kartadang 21 wins, 13 knockouts at may 2 talo pa lamang. Maliit lamang ang diferensya pagdating sa tangkad nila ni Naoya Inoue, dahil si Naoya Inoue ay may tangkad na 5'5", habang itong Koreano ay mayroong tangkad na 5'4". Ngunit pareho lamang ang kanilang haba ng mga galamay. Hindi rin naman masama ang knockout power nitong Koreano, dahil meron itong 61.9% knockout ratio sa kanyang talaan, na kumbaga ay hindi malabong makakatsamba itong Koreano na mapatumba itong si Naoya Inoue tulad ng ginawa ni Luis Neri sa kanilang huling laban. Kaya naman bago tayo tumungo sa bakbakang Naoya Inoue versus Ye Jun Kim ay alamin muna natin kung ano nga ba ang pwedeng maging kakayahan itong Koreano para talunin itong pambato ng Japan. At panoorin natin ang mga highlights nitong Koreano at ang kanyang mga impresibong panalo sa kanyang huling mga laban. 제비 성공이 되면서 다른 공격도 정확하게 들었어. 관계자들이 모두 지금 모여서 이 대회를 치르고 있습니다. 그렇습니다. 압박하고 있습니다. 밀어냅니다. 자, 바디를 두들기면서 빠졌습니다. 오, 이번엔 지금 무리하지 않게 굉장히 침착함을 보여주고 있는데. 예. 자, 후려치는 듯한 그런 펀치가 들어갔는데요. 예. 이번에도 라이트 들어갔어요. 지금은 쇼펀치였고요. 예. 들어갑니다. 라이트 어퍼. 안면 연타 들어가봤던 김혜준. 앞선을 던져줍니다. 안면 연타. 피해냅니다. 자, 그렇게 상대의 공격을 계속 이끌어내면서 좋아요. 라이트 들어갑니다. 앞면에 펀치 연타, 리듬 탁. 자, 좋습니다. 다운을 뺏어냅니다. 자, 역시 버프컷인데요. 자, 파이팅 공을 취하지 못했어요. 1년 만에 복귀죠. 자, 어퍼컷 한 방으로 경기를 끝냈는데요. 김혜준 선수 대단합니다. 그렇습니다. 멋진 복귀전이에요. 예. 사실 이제 많은 이 복싱 팬들이 이 경기를 보고 계실 텐데. 그렇죠. 시작됐습니다. 테크니션의 오성훈 선수의 힘이냐. 이지아라 부상을 이렇게 노리고 있다라는 느낌이 많이 듭니다. 순간순간 타이밍. 지금 주먹을 가드 사이로. 오성훈 선수는 아무래도 신종원 선수를 상대로 데뷔하고 연습을 잘이거든요. 멋진 모습 한번 보여주면 좋겠습니다. 김혜준 선수 하늘이 내린 소리라는 말이 가볍게 나오나요?
한국 챔피언을 그냥 놓고 랩 좋습니다. 아직 사우스포에 대한 그렇다면은 지금 차라리 어디 뭐 어그레시브하게 네. 저 어디 타고났어요? 들어갑니다. 우선 선수 크게 휘두르는 주먹 인지하고 있어요. 그래서 근데 엄청난 어떤 임팩트 있는 주먹이 나오지 않는 것 같아요. 이게 물론 시합은 아니지만 이제 오상 선수는 저랑 선수한테 정말 엎어 좋았고 또다시 엎어 세방 적중합니다. 하지만 오상원 선수의 압박 지금부터일지도 모릅니다. 접근들에서 엎어 또 들어갔어요. 엎어를 알았어요. 알기 때문에 조금 몸을 틀어주면서 공간을 주었습니다. 엎어 너무 많이 맞았어요. 저랑 김윤희 선수를 접근들에서 본인의 거리에서 이제 크게 나가야 되는데 오상원 선수 오상원 선수 이대로 막아냈어요. 이 경기는 치러지겠습니다. 네. 자, 왼손 앞으로 김혜준 다시 앞으로. 김혜준 선수의 그냥 지금 같은 공격을 잘 보여요. 그렇습니다. 아주 무게가 실리는. 바디. 다시 어깨 일단 밀었고요. 머리 바디 다시 엎어 올라갑니다. 이런 생각이 듭니다. 아무튼 선수는 이번 그러한 기량을 선보이고 있고. 특히나 왼손 김민 선수는 이제 오소덕스 이제 오른손잡이가 되겠는데 이런 공격을 하면서 좀 어느 정도 끌어갈 수 있는 왼손 다시 바디 바디 성공. 자 다시 집중적으로 노릴 필요가 있어요. 가드 올리기 하는 차입니다. 그래도 들어가는데요. 이 정도 시합이 끝내줘야 돼요. 네 그럼요. 네. 김혜준 하지만 아너차가 버티고 있습니다. 순발력이 좋기 때문에 상대방의 허점을 보이게 되면 바로 공격할 왼손 컨트롤 나오는 아주 좋은 선수예요. 예. 다시 콤비네이션 앞면 복부 가능하고 있는 아노참 그런 모든 여건을 가지고 있는 선수. 자 바디 앞면 콤비네이션 다시 바디 쪽 맞고 쓰러지는 자 여기서 경기가 끝이 납니다. 기대하지 못했던 아노차 김혜주 선수의 4라운드 KO 승리. 김혜준 선수 역시 실력이 있는 그런 선수예요. 자 이제 1라운드 시작이 됐습니다. 자 이번 경기 12라운드로 지금 김혜준 선수가 많이 가져갑니다. 자 원투의 많이 김혜준 떨어졌을 때 어때? 그렇죠 원투 들어갑니다. 자 계속 올라오십니다 김혜준. 아직까지 사생활 저체심을 다시 많이 들어갑니다. 왼손잡이를 받게 짧게 그리고 많이 들어갑니다. 그리고 하면 좀 자 렉스 맞겠습니다. 자, 계속 역한데요. 김혜준 앞면 쪽에 들어갑니다. 그렇죠. 다시 콤비네이션 김혜준. 좋습니다. 자, 뒤로 뺐다가 라이트 던져줍니다. 무서운 기술입니다. 뒤로 뺐다 때리는데. 네. 이제 짧게 넣으셨고요. 그리고 앞면 쪽에 역합니다. 노림수. 그렇죠. 김혜준 선수가 2015년도 도핑 테스트 때문에 많이 맞았어요. 자 어쨌든 쿠사카리오 선수가 기권을 시작판 7턴 봅니다. 김혜준 톡! 네. 톡! 레프트 머리 좋아요. 중반 느름미를 갖고 있기 때문에
원투. 렛츠. 원투. 아, 좋아요. 이준. 저 제비 성공이 되면서 다른 공격도 자연스럽게 돼. 아, 정확하게 맞죠. 아주 레프트 바디샷. 아, 정말 일품이네요. 갑니다. 아, 아주 좋아요. 달려드는 샷부터. 아, 자, 펼쳐 시원하네. 어떻게 사기. 라이트. 렛츠. 좋아요. 아, 좋아. 펀치를 칩니다. 선제 공격. 안전수단을 가격도 변화입니다. 예. 김혜준. 렛츠. 터치. 이거 살짝 흘려가는 커터. 아, 좋아. 아, 라이트 좋습니다. 네, 찬스 잡았어요. 렛츠. 김혜준. 네. 아, 버튼 있었네. 터치. 네, 찬스 잡아야 돼요. 전체적으로 끌려가는 복싱을 하기 때문에 간만로서 경기를 마무리시키려. 네. 어려운 것 같아요. 거기에서를 밝혔습니다. 오른쪽 공이 너무 안 좋았어요. 많은 공격을 받았기 때문에 오른쪽 눈에 충격을 많이 받았어요. Patuloy pamamayagpag ng tinaguriang The Monster ng Japan at humahanay sa pound-for-pound ranking sa buong mundo sa kasalukuyan. Hanggang saan kaya ang pag-ahari nitong pambato ng Japan at sino kaya makakaputol ang kanyang winning streak sa inyong palagay? O patuloy itong babasag ng mga record sa pag-usad ng mga panahon at tatanghaling pinakamahusay na Asian boxer sa kasaysayan. Tila medyo nahirapan si Inoue sa nasabing laban dahil sa taktikang ginawa ng Thai boxer na maaaring makatulong sa ating pambato. Halina't suriin natin ang naging labang iyon. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. What's up mga repa? Welcome sa ating fight commentary. Ngayon ay tatalakayin natin itong naging laban ni Naoya Inoue kontra dito sa pambato ng Thailand na si Aram Depaen. Kalimitan si Naoya Inoue ay agresibo sa umpisa, nagbibigay kaagad ng mga kaliwat kanang kombinasyon, pero dito halatang meron siyang inaabangan at pinag-aaralan. Dahil makikita natin sa bakbakang ito, si Naoya Inoue ay hindi masyadong bumibitaw ng mga suntok sa mga unang rounds, at itong si Aram Depaen ay umaatake sa kanya. Papansin natin na puro jab lamang ang binabato ni Naoya Inoue dito, susundan ng isang right straight, puro ganon, no? Kaya kumpiyansa itong Thailand. Makita nyo, tinaas yung dalawang kamay, senyales na parang hindi siya natatakot sa mga suntok ni Naoya Inoue. So, kumusta kayo mga repa? Dito muna tayo habang naghihintay sa laban ni Naoya Inoue kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Umpisa ng round 1, mapapansin natin doon na medyo kalmado pa ang round at ang sitwasyon. Ngayon ito, sa pangalawang rounds, nagiging mainit. Kapwa bumibitaw ng mga kombinasyon. Jab, puro jab kay Naoya. Continuous jab para sa isang distansya, para makakuha ng distansya at makakounter sa kalabang Thailand. Puro jab, sumisilip si Naoya, bumabato sa depensa, tumatama, nakakaiwas agad itong Thailand. Mapapansin nyo dito yung mga galaw ni Naoya, medyo parang hindi niya masyadong pinaghandaan dahil or pinaghandaan naman, pero parang meron siyang pinag-aaralan talaga dahil hindi siya masyadong mainit, hindi katulad sa mga dati niyang laban. Talagang matutulis kaagad ang mga binabato niya, hindi katulad dito sa laban na to na para bang naglalaro-laro lang itong si Naoya Inoue.
Kumbaga parang ganito ang larong gagawin ni Naoya sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Parang pa-banjing pero wag siyang pakakasiguro, 'di ba mga repa, dahil si Marlon Tapales ay naghanda ng gusto. Kung makikita nyo naman sa weigh-in, maganda yung pangangatawan, abot yung timbang, 'di ba? So hindi dapat magpakampante itong si Naoya Inoue sa ating kababayan. So sa kaso naman na to, na laban na to, medyo parang pinahaba niya yung laban dahil kumpiyansa rin itong si Naoya Inoue na kayang-kaya niya itong Thailand. Ngunit mapapansin natin na magaganda rin yung mga pinapatama ng Thailand sa laban na to. Yung kagaya niya, mga kombinasyon na yon. Medyo na marami rin na mga nadismaya sa laban na to kay Naoya nung naganap ng laban na to. Kasi parang hindi explosive yung laban. Hindi nila nakitaan si Naoya Inoue na pagiging halimaw dito. Tila ba parang sparring lang yung naganap, 'di ba? Ayun yung mga atake ng Thailand. Atras kaagad si Naoya. Kombinasyon, hindi tumama. 1-2. Tumama lang sa depensa. Bumitaw si Naoya ng isang kombinasyon. Nakaiwas kaagad itong Thai boxer. Yung mga atake na ni Naoya sa na yun, parang walang gaanong diin. One, two, yun. Hindi tumama. Nakaiwas yung Thai. Isa to sa mga naging practice game ni Naoya Inoue dahil medyo maganda rin yung depensa ng Thai boxer. Hindi rin gaanong makapasok yung mga atake ni Naoya. Dito medyo binibilisan na niya yung kanyang kilos, yung footwork. Uppercut hindi tumama, bahagya lamang, pero nakaiwas itong Thai. Sa tingin ko, ang magandang strategy na magagawa ni Tapales sa laban niya mamaya, footwork, magandang footwork, magandang kombinasyon. Huwag siyang magpapatama ng solid. Gamitin yung buong ring, puntos. Huwag mo na siya maghangad ng knockout. Ang importante ay mapuntusan niya si Naoya Inoue. Parang ganito kay Aran Dipain. Medyo pumupuntos-puntos, sabay lalabas. Ginagamit yung ring. Ayan makikita nyo. Kaya medyo tumagal itong laban na to. Kayo mga repa, ano ba sa tingin nyo ang maaaring maging susi para sa laban ni Naoya Inoue at Marlon Tapales para manalo ang ating kababayan? Comment nyo lamang yan kung anong magandang strategy ng ating pambato. Pag-uusapan natin yan sa comment section. So balik tayo sa laban na to mga repa, Ayun na, medyo bumibitaw na si Naoya na makikita niyo yung mga atake niya ngayon kaysa sa mga naunang rounds. Matutulis na, 'di ba? Nagbibitaw na rin siya ng mga volume punches, uppercut, dahil laging naka-shield itong si Aran Dipain. Yung right straight niya kasi masyadong hindi tumatama. So nag-focus siya sa uppercut ngayon. Pansin nyo ba mga repa? Medyo nakakaramdam itong Thailand tuwing nagbibitaw si Naoya ng mga mabibigat na suntok. Ayan kagaya niyan. Yung right straight naman na binitawan niya, lagi nasasalag nitong si Aran Dipain. So mamaya hindi natin malalaman kung anong magiging estratehiya ni Naoya Inoue sa magiging laban niya sa ating pambato. Kung ganito nga ba ang kanyang gagawing style, parang gagawing practice game ba ang ating kababayan, o papatulugin niya kagad ang ating pambato. Ngunit hindi naman basta-basta siguro papatalo ang ating pambato, dahil matindi rin ang training na ginawa ni Kabayan sa Baguio, nakipag-sparring sa ating mga magagaling na boksingero nila Mike Plania at marami pang iba.
Yun no, ang ganda ng mga patama dito ni Naoya na. Pero nasasalulang nitong thigh boxer. Medyo makunat din ito no. Sana kayanin din ni Marlon Tapales kung sakaling tatamaan siya ng mga power punches nitong si Naoya Inoue. Ayan na, medyo umiiwas-iwas na itong thigh dahil medyo nakakaramdam na rin siguro. Ayan mga kombinasyon, 1-2, katawan sa ulo, nag-iwan ng jab ang thigh. Umiiwas-iwas na. Tinamaan doon si Naoya ng isang mabilis na jab. Nakaiwas kagad si Naoya sa left hook na pinakawala nitong thigh. 1-2 sa katawan. Grabe mga bitaw ni Naoya sa body no. Ayan ang mga isa sa mga dapat pag-ingatan ng ating kababayan para sa laban niya mamaya. So tapos itong round, sumunod na round, nagbitaw ng kombinasyon, nagpalit, gumanti si Naoya. Patibayan dito, Brad. Diba? Sinalulang din ni Naoya. Bumibitaw na sa katawan itong si Naoya. Gumagante naman yung thigh boxer. So medyo matibay din no, itong thigh boxer Medyo tinatanggap niya yung mga kombinasyong binibitawan ni Naoya Inoue. So sa laban mamayang magaganap ni Naoya Inoue at ni Marlon Tapales, mga repa, ano ang prediction nyo dito? Iwan nyo yan sa comment section at sasagutin natin yan, pag-usapan natin yan. So ngayon, kwentuhan muna tayo habang naghihintay sa laban ng ating kababayan kontra dito sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Isa tong historic fight sa parehong boksingero dahil itong si Naoya tatangkain ng pangalawang undisputed title sa kanyang pangalawang division sa bantamweight at sa super bantamweight division. Ito namang ating kababayan, kung sakaling manalo siya naman ang kauna-unahang makakahawak ng 4 na prestihiyosong titulo sa boxing dahil si Manny Pacquiao hindi yan nagawa nung siya ay active pa sa boxing. Tanging si Marlon Tapales lang din ang may chance ngayon na makakuha nitong 4 na major belt. So parehas silang may history na gagawin. Kanino kayang history ang matutupad dito sa Japan, sa pambato ng Japan o sa ating pambatong si Marlon The Nightmare Tapales? So malaya tayo mga reba na iwan ang ating mga salubin dyan sa comment section. Sa habang nag-aantay, magkwento-kwentuhan muna tayo dito, 'di ba? So pampalipas ng oras, 'di ba mga repa? Kasi medyo nakakainip din, so mahaba pa yung oras bago magsimula yung laban. Tatalakayin muna natin itong naging laban niya kasi medyo pwede rin tayo makakuha ng prediction sa laban na to para sa laban ni Marlon Tapales kay Naoya dahil kasi mapapansin natin dito na parang hindi seryoso si Naoya sa laban na to. Hindi natin alam, baka ganun din ang magiging laban niya kay Tapales kasi makikita natin sa weigh-in na parang hindi siya maangas kagaya sa mga ibang weigh-in, ba? Kasi pansin natin na mabait naman si Tapales ang ating pambato, no? Kaya medyo nice din si Naoya, kaya hindi natin alam, baka papahabain niya or babagsakin agad. Pero ang ating kababayan na nagbitaw ng salita na hindi siya basta-basta lang na bibigay lang niya yung belt na pumunta doon sa Japan, kundi aagawin niya yung belt kay Naoya. Sana matupad yan ng ating kababayan. Pero ano man ang maging resulta, no, mga repa, no? No more hate sa ating mga boxer dahil mahirap din na maging boxer. Hindi basta-basta mga preparasyon na kanilang ginagawa bago sumampa sa lona. Sa preparasyon pa lang halos maari nang maapektuhan ang kanilang pangangatawan. Pagdating pa sa ibabaw ng lona mas matindi pa ang kanilang sasapitin, di ba? Kaya ano man ang
maging resulta ng laban mamaya ni Inoue at Tapales, sana'y irespeto natin ang parehong boksingero, no? Dahil kapwa tayo mga Pilipino, hindi naman masamang umidolo sa kalaban dahil pares tayo mga boxing fan, ano? Pero irespeto natin ang ating mga kababayang Pilipino na mga lumalaban sa ibabaw ng lona. So mabalik tayo dito sa laban ni Inoue at ni Aran Dipaen. Medyo binibigyan na ni Inoue ng mga matitinding body shots, mga kombinasyon. Bumibitaw din itong Thai, no? Tibay din dahil kinakaya niya yung mga binabato sa kanya ni Inoue, no? 1-2 sa katawan mo, yun. Sabay na paatras, di ba? Ginagamit niya yung ring dahil hindi siya basta-basta, no? Hindi siya basta-basta nagpapa-corner kay Inoue dahil alam niya rin, ha? So umaatras na itong Thai, tila nakaramdam na rin siguro, no? Ayan, no? Ginagamit na niya ang kanyang footwork para umiwas sa mga atake ni Inoue. Tamad na siya bumato ngayon, di ba? Ayun, wala na. Hindi na tumatama. Medyo mabagal na rin dahil siguro sa mga atake yun ni Naoya Inoue, yung mga kumbaga itinanim niya sa mga unang rounds, mga body shots, yan ang mga nagiging epekto pag lumilipas na yung laban, di ba? Mararamdaman niya ng boxer na paunti-unti siyang bumabagal at pumihina dahil sa mga patama sa kanya. So pwede rin itong mangyari, di ba, kay Tapales, yung uunti-untiin ang ating pambato hanggang sa tumiklop. Pero si Kabayan, meron din mga pamatay na suntok yan. Hindi rin basta-basta yan mapapauli. So umasa tayo doon ng mga reba. Doon muna tayo panghawakan natin yung sinabi ni Tapales na ibibigay niya ang kauna-una ang undisputed title. Balik tayo sa laban mga reba, no? Medyo nangihina na ito si Aran Dipaen pero hindi pa rin tumitiklop. Tila matindi rin yung mga binibitawan ni Naoya sa kanya pero kinakaya niya. Yung mga bato niya puro 1-2, 1-2 na lang dahil pag sasalag na lang siya dahil aatakin siya ni Naoya sa katawan, na which is talagang masakit yon pag tumama. Talagang nakaka-apekto sa resistensya ng ating mga boksingero. 1-2, ayun, tumama sa ulo, sa katawan, tumama ulit. Diba, medyo na si Inoue dito, parang pa-chill-chill na lang din kakahabol kasi medyo hindi na masyadong magalaw. Ayun na, 1-2 na lang binibitawan din ni Inoue. Titirahin sa ulo tapos pag umangat yung depensa, saka atake sa katawan. Atras ng konti, counter ng kaliwa. Maganda yun kung tumama. Yan na, diba? Ganda. Habol na lang si Inoue dito. Wala na, umaatras na lang tong Thai. Kinukuyog na siya sa katawan. Medyo nakaramdam. 1-2, ayun, tinamaan ng isa sa ulo. Knockout. Knockdown pala kasi binilangan pa ng referee. So paunti-unti lang, no? Talagang inunti-unti lang siya ni Naoya Inoue hanggang sa tinigil na referee. Ayun. So antabayanan nyo lamang yan mga repa, no? Maya-maya lamang ay magaganap na ang laban ni Naoya Inoue kontra sa ating pambatong si Marlon Tapales para sa undisputed title match.
어떤 펀치를 내보내 김희준 파이팅! 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 아주 날카롭습니다. 김희준 지금 들어오는 받아치기 참 좋았는데 이렇게 대주면 안 되죠. 살아난 모습인데 김희준 그리고 코리아 얼굴이 빨갛게 달아오른 패션 좋았습니다. 지금 김예준 선수 던지는 펀치가 많이 나왔어요. 원투 좋았어요. 자, 패션 어찌 보면 짜증나서 이렇게 밀었을 수도 있는 거거든요. 좋았습니다. 좋습니다. 김혜준 좋아요. 맞췄어요. 김혜준 좋습니다. 김혜준 선수 입장에서는 지난번에 그 결정전에서 IBF 챔피언을 극적으로 지금 나서고 있어요. 다 작게 화이팅. 김혜준 지금 본인이 지금 머리가 먼저 들어오거든요. 요시히로 선수. 쳐가면서 오른손 자, 대응을 잘해주고 있는 것 같은 선수인데 그다음 우측면 요시히로 선수는 계속 파고들어온 스타일이죠. 그렇죠. 네. 오른손 어퍼컷 그렇죠. 이렇게 조심이 됐는데요. 좋습니다. 김혜준 좋아요. 네. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.